Hello IPN family. Ang topic po natin for the weekly habit is from the book of Colossians 3. Basahin ko lang po yung pinaka-start. Sa 1 po, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi sa mga makamundong bagay, sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong buhay, at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang buhay ninyo, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Yung namatay po si Lord Jesus, kasabay po nun is namatay din po yung mga po natin, mga kasalanan po natin. Yung nabuhay siya is yung tinayo si Lord Jesus, kasabay din po tayo na tinayo po ng ating Panginoon. Kumbaga naligtas po tayo, naranasan po natin yung kapangyarihan niya na nagkaroon tayo ng reconciliation kay Father God. Ang pinaparating po ni Paul dito sa sa letter na ito sa Colossians 3, dapat po mawala na po yung mga makamundong bagay o part ng old self po natin. Kung ano yung matagal mo na dati na na character na hindi kalugod-lugod po sa sa Panginoon, dapat i-give up na po natin yun, i-surrender na natin yun sa Panginoon. Kung may mga time na nararanasan mo o parang nagre-resurrect yung old self mo, mag-pray po tayo, i-give up po natin yun sa sa Panginoon, kasi lahat naman po, kung i-acknowledge po natin si God, itataas po natin yung sa panalangin, tiyak po na tutulungan po tayo ng Panginoon. Hindi naman po sa pamamagitan ng sarili nating kakayahan o sarili nating mga gawa, kundi sa presensya ng Panginoon at sa kanyang kapangyarihan na siyang sumasa atin, yung spirit ni God na siyang nananahan sa atin. Ayun po dapat yung siyang makita sa atin, kasi sabi nga po doon sa sa Philippians 3:20, for our citizenship is in heaven, from which you also eagerly wait for the Savior, Lord Jesus Christ. Hindi talaga po tayo taga rito, panandalian lang po yung buhay natin. Kaya wag tayong matuon sa mga nakikita po ng mata natin, sa mga desire natin o needs natin. Dahil lahat ng yan panandalian lang, pakatandaan po natin na meron pong heaven and hell. Kung itutuon po natin yung sarili po natin sa Panginoon, lahat naman yan kayang idagdag ng Panginoon, di ba po sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and the other things shall be added unto you. I-add lang po ng Panginoon. Basta ang kailangan lang po is manahan tayo doon sa presensya niya. Seek Him all day long. Kumbaga every day siya yung sinisik natin, nakikiisa tayo sa Kanya, at lumakad tayo doon sa katuwiran, sa righteousness ng Panginoon, at tiyak lahat ng desire, lahat ng needs natin, it shall come to pass. Then dito naman po sa Ephesians 1:4, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love. Bago nga po mabuo o before the foundation of this world, pinili na po tayo ng Panginoon. Ibig sabihin pala, kilala na pala tayo ni God. Pa lang, wala pa tong lahat ng nakikita ng mga mata natin. Ibig sabihin, nag-i-exist na tayo, nakasulat na yung pangalan natin sa palm of His hand. Yung kumbaga umpisa pa lang, meron ng conversation, kumbaga meron ng relationship tayo sa sa Panginoon.
uh, kasi 'di ba si Father God, siya yung kumbaga siya yung pinaka-architect ng lahat. Bago niya simulan yung bagay dito sa mundo, lahat na nakikita ng mata natin simula Genesis hanggang Revelation, lahat ng 'yan napangyari na yun sa isip ng Panginoon. Nakita niya na yun bago niya po buksan ang bibig niya na ideklara yung lahat ng let there be light and there was light. Lahat ng yon nakita na po niya. Kumbaga nakita na po yun ng Panginoon. Di ba po alam naman na po natin na we are likeness and image of God. Kung si God ganun po yung ginawa niya, dapat po tayo meron din po tayong vision sa sarili natin, vision sa mga tao sa paligid natin, vision sa community natin. Bago natin buksan yung bibig natin, dapat na conceptualize natin, kumbaga nakikita na po ng mga mata natin na ganito, makikita ko yung family ko someday na napupuri sa Panginoon, na binago na sila ng Panginoon. Ito, nakikita ko yung sarili ko na lumalakad na sa katuwiran. Huwag nating limitahan yung mga sarili po natin, kasi nag-i-exist o nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Gamitin po natin yun, yung boses. Kailangan po ng boses, ng partnership natin kay God para sumabog o makita dito yung mga words, kumbaga yung power of His words, kasi gagamitin ng Panginoon yung mouth natin to declare, to speak life dun sa mga tao, sa mga sa community natin, kung saan yung place of assignment natin. Kasi po as a Christian, as a believer of Christ, merong pong tinatawag na positioning, di ba po? That we are seated at the right hand of Jesus Christ. Kung alam mo na pure yung heart mo, hindi ka nananahan sa kasalanan, pwede ka po talaga na gamitin ng Panginoon. He is holy, we must be holy. Para mas full kanyang magamit, kailangan talaga ng malinis po talaga yung po natin, yung heart natin, to declare to this world na kaya po nating baguhin po yung kalakaran po dito sa nakikita natin dito sa mundo. Katulad po nung paggamit ni God kay Moises and kay Aaron, na sila yung ginamit ni God para yung mga tao ma-deliver from Egyptian to Promised Land. Yan. Kailangan, kasi sa Egyptian, grabe yung suffering nila, grabe yung pain nila, grabe yung complaint, murmuring, grabe yung paghihirap na nararanasan nila. Kailangan po, ang gawin po natin, i-command natin yung i-declare natin, ma-set free sila, makalaya sila, nang sa gayon, madala sila doon sa Promised Land. Hindi lamang po yun doon sa Exodus ng mangyayari, kundi dito rin po sa kasalukuyan, sa generation po natin. Ito naman po is nakatago siya in Christ. Dahil kay Lord Jesus na set free tayo, dahil kay Lord Jesus nagkaroon tayo ng reconciliation kay Father God, dahil kay Lord Jesus nakalaya tayo sa kasalanan, dahil kay Lord Jesus, dahil sa stripe niya, dahil doon sa dugo na tinigis niya sa cross ng Kalbaryo, tinanggal niya na yung lahat nung kasalanan, lahat ng mga pain or suffering ng tao or pananahan ng tao sa kasalanan. Lord Jesus is our all and all. Kaya ang kailangan po talaga natin is acknowledge po natin siya lagi sa buhay po natin, nang sa gayon marating natin yung Promised Land, ma-assure natin yung maraming tao doon sa Promised Land na nakalaya na sa kasalanan, na namumuhay na sila sa presensya ng Panginoon.
na nagpupuri na sa Panginoon. Ayun po yung pinaka-desire ni Father God sa bawat isa po sa atin, na malaman nila na katulad ng nalaman natin, yung authority, yung power, yung privileges, yung legal rights na meron po tayo. Kailangan po is makikita rin po nila yun, nang sa gayon magamit din sila para ma-deliver din yung tao from their sin at makarating sila doon sa path of righteousness nila. Then dito po sa sa Colossians 2:8 na dapat nga hindi na daw pumanahan ang tao sa fornication, sa uncleanness, passion of evil desire, covetousness, idolatry, disobedience, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language, lie. Kasi ito po is part siya ng old man. Kumbaga yung old self, yung old self na to, wala na po ito eh. Kumbaga pinagbayaran na to, tinanggal na to ng Panginoon. Inaccept mo na siya as your Lord and Savior. Dapat ang nananahan na po sa atin is yung new self, which is Christ Jesus, the robe of righteousness na siyang nananahan sa atin. Doon naman po makikita yung love, bond of perfection, peace of God, wisdom, holy, beloved, tender mercy, kindness, humility, meekness, long-suffering, and forgiving heart. Ayun po. Kayang-kaya naman po natin yun as long as mag-decide po tayo, i-desire po natin na lumakad po doon at humingi tayo po ng tulong. Sabi nga, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Ang nakikita ko lang po na key dito is manahan po tayo sa presensya po ng Panginoon. Kasi po, pag nananahan po tayo sa presensya ng Panginoon, mas patuloy na nagliliwanag yung karakter niya sa'yo. Kumbaga, kung patuloy mo po na i-experience mo Panginoon, mas patuloy mo rin makikilala kung sino ka talaga, na nakatago nga daw po yung tunay na tayo kay Lord Jesus Christ. Kailangan mas kilalanin pa po natin siya, nang sa gayon makilala din po natin ang sarili po natin, at yung authority, yung privileges, ayun po yung makamtan po natin. Na kasi po diba yung sa Egyptian, grabe yung lack, grabe yung poverty. Yung nakarating sila dun sa land of Goshen, grabe din po diba yung na-experience po nila na wala pa nga sila doon sa land of Goshen eh. Yung mga Israel, yung pinaparusahan pa lang po yung Egypt, di ba po, grabe na yung favor, grabe na yung protection sa kanila, grabe na yung blessing, grabe na yung love ni God po sa kanila. Kasi nga, nandoon yung desire nila to worship the Lord. Kaya kailangan po, wag mawawala po yung puso po natin sa desire to worship Him. Di ba po, ang nga is love the Lord with all your hearts, with all your minds, with all your strength, and love others as much you love yourself. Ang pinaka-mission talaga natin is, and purpose natin is yung to worship the Lord spirit and in truth. Yung kumbaga mag-create tayo ng magandang relationship sa Panginoon, na hindi mawala po yun. Kung busy tayo sa mga ministry, busy tayo sa trabaho, busy tayo sa pag-aaral, kung ano man po yung ginagawa po natin sa buhay natin, wag na wag po tayong mawawala doon sa track kung nasa saan si God. Kung kailangan lumakad po tayo doon, kasi ang buhay natin dito sa mundo is panandalian lang. Doon nga po sa Psalms 90 sinabi, yung buhay ng tao is 70 or 80. Panandalian lang talaga, na mahalin tulad lang tayo sa isang damo o sa isang bulaklak o sa isang bulong o sa sounds na mawawala din. Yun yung yung life natin dito sa sa earth, panandalian lang. Kung magpapaka-physical tayo, maiksi, ayun lang po yung nakikita natin, hanggang dun lang yung buhay natin. Pero after nun, grabe yung pangako ng Panginoon na mananahan tayo forever and ever
nakasama siya doon sa kaharian niya sa kingdom of heaven. Pero hindi lang po 'yun yung pag namatay ang tao. Dito pa lang po ma-experience mo na dapat yung kingdom, yung spiritual land of Goshen, yung spiritual breakthrough, yung yung gifting, yung skills, yung talent, yung binigay sa iyo ng Panginoon is mapagyaman mo kasi binigyan tayo ni God ng gift ng multiplication. Binigyan niya po tayo ng fruits of the Holy Spirit na siyang nananahan sa atin as we acknowledge na kung yung mga binigay ni God, kung i-acknowledge mo natin yun, ayun talaga yung makikita po sa bawat isa po sa atin. Kung tayo nagkakamali, nagkakasala, i-check po natin yung sarili natin na maging itong na to, aral na ito is maging warning po sa bawat isa sa atin na huwag tayong pumayag na lagi lang po tayong ganun or lagi lang po tayong manahan dun sa mindset na meron tayo, yung old self na nananahan pa ba sa atin. I-check natin po yung heart po natin or yung mga nakaugalian mo ba natin, bumabalik sa ngayon, nagre-resurrect ba yung mo, old self mo, i-surrender lang po natin sa Panginoon, ihingi natin ng tawad sa Kanya, at lahat ng put hold or lahat na nag-hold back sa'yo, i-lay down na po natin sa Panginoon kasi siya lang po talaga ang tutulong po sa atin. Siya lang po talaga yung mag-guide po sa atin upang makarating doon sa sinasabi niya na spiritual land of Goshen here on earth. Daanan ko lang po yung pinakahuli, yung wives, submit to your husband, love your wives, children, obey your parents in all things, for this is well pleasing to the Lord. Father, do not provoke your children, bondservant, obey in all things your master according to the flesh, not eye service and or men pleaser, but sincerity of heart, fearing God. Whatever you do, do it heartily as the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord. But he who does the way will repay for what he has done, and there is no partiality. Lahat po ng ginagawa natin as we obey the law of the Lord, meron po talagang kalakip yun na reward, merong promises or matinding regalo po sa atin ang Panginoon. Kailangan lamang po na lahat ng kautusan niya is po natin, sundin po natin yung na gawin po natin yung lahat na merong puso, na may pagmamahal. Kung sa paglilinis, kahit sa maliit na bagay lang, sa paglilinis ng bahay, gawin natin na may pag-ibig. Sa paglilingkod sa kapwa natin, gawin natin na may pag-ibig. Sa pagsasaway sa mga bata, rebuke natin with love. I-discern po natin kung ano yung sinasabi sa atin ni Holy Spirit, kung paano natin sila isasawayin. Hindi naman na ibig sabihin kung di tayo umiimik is tinotolerate na natin sila. Hanapin natin yung yung timing, kumbaga anong way ni God para mabago ang mga batang ito. Yan, itaas natin lahat sa sa Panginoon. Kasi kahit simpleng bagay lang 'yan, tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi kung sarili lang natin, mas mahihirapan po tayo pero kung itataas natin in prayer, laging andyan yung assistance ni God, yung angels niya, yung marami pong tutulong sa atin si Holy Spirit. Matindi yung nila, yung help nila na ginagawa sa sa bawat tao.
Huwag tayong mag-operate lang doon sa nakikita ng mata natin o sa kaya nating gawin o sa mindset na meron tayo, kundi doon sa purpose na meron tayo, yung assignment na meron tayo is magawa po natin. Yun lang po yung masashare ko sa Colossians 3. Marami pong salamat sa pakikinig and glory to God. Thank you, Lord.